So, good morning mga mare. Ngayong maga, tayo ay maglilinis ng bahay habang tulog sila. Hindi ko alam Wow! kung ano muna ang aking sisimulan eh. Kaya binaba ko muna yung aking mga labay, kinagilaos muna ako at nagmulog. Bago nun, nagugas muna ako ng pinggan. Dahil sa sarap ng tulog nila ay makakagawa ako dito sa bahay. Nakakapagod man maging nanay pero masaya ako. Kahit napakahirap ng sitwasyon, lahat kinakaya ko. Ganun naman tayo talaga mga nanay eh. Kailangan nating lumaban para sa hamon ng buhay. Para sa mga pagsubok na kailangan lang nating takasan. Kaya laban lang tayo ng laban. Huwag tayo panghihinaan ng loob. At huwag tayong susuko sa lahat. Kahit gaano man kahirap. Kakayanin natin ang lahat. Dahil hindi na tayo dalaga, tayo isang ina na. Isang ina na kailangan pagsilbihan ng anak at asawa. Kahit hindi madaling maging ina, pero marami ako natutunan sa lahat ng ito. Minsan nakakapagod talaga. Minsan nga parang gusto mo na rin sumuko. Pero kahit kailan, hindi ako nagsisi. Kasi ginusto ko to eh. Ang magkaroon ng isang pamilya na masaya. Kahit minsan nag-aawa. Pero nagmamahalan pa rin at nagbibigayan sa isa't isa. Nagtutulungan at nagkakaisa. At ayun nga, nagpunta na nga po ako sa tindahan para bumili ng almusal para sa amin. Para pagising nila, meron na silang almusal nakakainin. At papasok pa yung asawa ko sa work. Kaya kailangan ko na talaga magluto. At nagsimula na nga po ako maglagay ng ininit para ilagay ang itlog at kanton. Dahil sa sarap ng tulog nila, ako'y nakapagwali sa aming harapan. Dapat maging malinis ang ating kapaligiran. Para maganda tingnan na malinis ang kapaligiran natin. Na kahit pangit o maganda ang mga bahay natin, ay dapat maging malinis tayo sa ating kapaligiran. Maging alerto tayo sa lahat ng mga bagay. Pero alam nyo, dati talaga tamad na tamad ko. Ayaw ko maghugas ng pinggan o magwalis o kahit magtabo. Ayaw ko dati. Pero mali pala ako. Na dapat talaga matuto tayo sa gawaing bahay. Kasi kung sakaling magkasawa nga tayo, may alam ka na sa lahat ng bagay. Kasi nung nag-asawa ako, wala talaga akong kaalam-alam sa lahat ng bagay. Yung magluto man lang, talagang wala talagang alam kahit saing. At yung asawa ko pa talaga nagturo sa akin kung paano magluto, magsaing, o sa gawaing bahay man lang. Akalaan nyo yun ano? Mas may mga alam pa ang mga lalaki kaysa sa ating mga babae. Pero proud ako kasi natutunan ko lahat ang gawaing bahay. Kaya ngayon pa lang, hanggang wala pa kayong asawa o ayaw nyo mag-asawa, magsipag kayo. Huwag tayong tamadin. Dahil pag wala na tayong kasama sa buhay, marunong tayo. Diba? Marunong tayo magluto, marunong tayo maglaba, tabo o kahit ano pa. Kaya lahat nyo pagtutunan, walang imposible. Dahil darating ang araw na mag-isa na lang tayo. Maging praktikal ang ating utak. Huwag tayong tatamadin sa lahat. Maging masipag tayo sa lahat kahit napakahirap. At ayun na nga, gising na ang aking mga anak at asawa. At habang tahimik ang aking baby, kami ay mag-aalmusal na muna. Kung nakikita nyo, nagtitimpla ako ng kape para sa aking asawa. Dahil sa sobra kong kaswitan, joke lang. Ano ba? Huwag kayong gayaan, kinikilig ako. Parang tanga tyo. Haha, joke lang. At ngayon nga, pinagbukod ko na sila ng mga pagkain. At ang aking asawa ay papasok na sa trabaho. Kailangan niya munang kumain para may laman ang kanyang tiyan bago pumasok sa trabaho. Kasi ang hirap pumasok sa trabaho na wala kang kain. Sisikmurain ka talaga. Ganyan ko kamahal ang asawa ko, ayaw ko magugutom talaga yan. Kinikilig na yan. Shout out sa'yo asawa ko, I love you. Hahaha. Charis. Ayun nga, nagsisimula na po akong maglaba. Kinusot-kusot ko lang yung iba dyan kasi wala namang dumi. Tsaka hindi naman madudumi itong mga damit na to. Yung iba lang, kaya yun ang binabrush ko. Tsaka nagmamadali ako dyan maglaba kasi yung baby ko baka umiyak. Pinababantayan ko sa kanyang kapatid. Ayun na nga, nung naghahanlaw na ako,
Hindi ko alam na wala na palang kasama yung anak ko. Sa kong anak, ayun, nakatambay na. Iniwan ang kanyang kapatid dito sa higaan. Di man lang sa akin nagpaalam. Buti na lang at tahimik ang kanyang kapatid. Mga bata talaga pasaway. Walang magagawa gusto maglaro. Kasi mga bata pa talaga. Kaya inayaan ko na laang. Pero dapat lagi natin bantayan at ingatan ang ating mga anak. Wag na wag natin pababayaan. Yan ang isa pa sa aking naging natutunan bilang ina. Ang mahalin, alagaan at ingatan ng ating anak. Na kahit gaano katigas man ang ulo niyan o hindi, dapat nating mahalin at alagaan at ingatan sila. Sa wakas at ako'y natapos na sa aking labahin at ngayon ako'y nagsasampay naman. Buti na lang ang aking mga anak ay nakikisama sa aking mga gawain. Sobrang tahimik at napakabait nila. Di ko alam na nakatulog na pala yung nagbabasa. Ako'y natapos din sa aking nilabhan. At ngayon naman, ako'y maghuhugas ulit ng aming mga kinainan kanina. Habang tulog ang aking isang anak, kaya akin na tinatapos ang mga gawain dito sa bahay. At ngayon namang pagkatapos ko maghugas, ako ay magsasaing naman para sa aming tanghalian. Habang ako'y nagsasaing at iniintay mahiin ang sinaing, akin munang lilinisan ang bowl namin. Dahil nga tulog ang aking baby, tinatapos ko na ang gawain dito sa bahay namin. At pagtapos ko nga linisan itong bowl, tinawag ko na ang aking isang anak para liguan. Habang tulog ang isa. At pagkatapos ko nga liguan ang aking anak, paglabas namin ng CR, hindi ko alam maigising na rin yung isa kong anak. At ayun na nga, pinag-prepared ko na siya ng ililigo niya na panligo. Ayun na nga, tuwan-tuwa at nililiguan na siya. Ang hirap talaga maging nanay. Pero sobrang saya ko pag nakikita ko silang lagi masaya. At nang tapos na nga ako magpaligo sa aking mga anak, ako ay nag-akit muna sa taas. At nung nakita ko, Diyos ko po, ako pala may lilinisan pa. What? Ito nga, tinitiklop ko muna ang aming mga hinigang kagabi. Dito kami natutulog sa taas kasi pag sa baba hindi kami kasya. Hindi kami kasya sa katre. Kaya sa taas na lang kami natutulog. At ayun nga, tapos na mainin ang sinaing, ako nagpahinga muna kaunti. At di ko akalain na ikukuha pala ako ng isa kong anak ng tubig. Medyo nagitla ako dyan kasi sobrang sweet niya sa akin. Dahil binigyan niya ako ng tubig. Sabi niya sa akin, "Mama, tubig oh. Pagod ka?" Ang sarap talaga sa feeling na may ganito kang mga anak. Na sobrang sweet at mapagmahal na bata. At napakalambing. Matatanggal talaga ang pagod mo sa pagmamahal nila sa akin. Salamat sa Diyos at binigyan ako ng 2 anak na sobrang bait at mapagmahal at malambing. Hindi ako nagsisi, hindi ako sumuko sa pag-aalaga at sa pagmamahal ko sa kanila. Oo, wala akong kwentang ina, minsan nagagalitan ko sila. Pero kahit kailan, hindi ako sumuko sa pag-aalaga sa kanila. Dahil ganun ko sila kamahal. At hindi ako magsasawang alagaan at mahalin sila. Kasi ganun man talaga tayong mga ina. Minsan talaga nadating sa point na mainit ang ulo natin at nagagalitan natin sila. Pero disappointed ako. Minsan nagagalitan natin sila. Minsan naluluha talaga tayo, diba? Na hindi mo talaga gustuhin na masaktan ang iyong mga anak. At kung nakikita nyo, bagong ligo ako dyan, inayos ko muna ang aming mga damitan. At pagkatapos ko nga pong ayusin yung mga damitan namin, ay kami magsisimula ng kumain. Dahil wala pa ang aking asawa at anong oras na, ay hindi na namin siya maaantay. Kaya kami na munang mauunang kumain habang tahimik ang isa kong anak. At ayun nga, bago kami kumain, kami ay nagdasal muna. Ang pinakamahalagang matutunan ng ating mga anak ang pagdadasal. Yan ang wag na wag nating kakalimutan ang pagdadasal. Bago kumain at bago matulog o kahit saan man, dapat lagi tayo nagdadasal. Wag na wag nating kakalimutan ng ating Panginoon. At pagtapos nga po namin kumain, ako'y nagugas ng pinggan ulit at inakit ko magtoothbrush ang aking anak
At ito nga po ang maghapon kong walang tigil sa paglilinis. Ako magpapaalam na sa inyo. Bidyong ito, sana ay may natutunan kayo. Salamat. Goodbye.